sinasabing kababata ni Singkit na mas pinili ng mahalin ni Manilyn. Narito po ang kanyang karelasyon ngayon, si Richard Literio. Pasok! Sandali lang! Nako! Si Rosario, please! Gusto mo ikaw? Richard, babae pa rin yun. Manuntok ka, lalaki eh. Ang tanong ko, kung pinapahalagahan mo ang relasyon nyo ni Singkit bilang magkababata, Kala ko naman yun eh. bakit mo nagawang magkagusto kay Manilyn? Siyempre, naawa rin ako sa babae. Minsan nagsusumbong yan. Awa? Ginugulpi mo. Awa ba yun? Bakit mo nasabing naawa ka kay Manilyn? Minsan pupunta yan sa ninang ko eh. Nagre-reklamo siya kasi ginugulpi nga ni Singkit. Siyempre, nung nagkataong nagagawin na sila, ginawa ko na si Manilyn. Baka Pero diretso ang tanong, Richard, noon pa man, may gusto ka na kay Manilyn. Meron, siyempre. Ganda eh. Wait ha? So binalak mo na talaga na agawin. Gusto rin naman po na ni Manilyn eh. Alam ko sa bundok lang may ahas, sa gubat, yung pala pati rito, meron! Wala kasing Angry Bird yan! Yung mukha mo naman! Tignan mo yung mukha nito sa mukha mo! Puro tigilig! Wala namang Angry Bird! Ano yun? Nay! Ano ba? Di ba ang Angry Bird nasa iPad lang? Iba na ngayon! Mapagpatol din. Patol! Patol! Bakit sa palagay mo, mas ikaw ang karapat-dapat na mahalin ni Manilyn? Dahil silosa po yan eh. Di marunong kung pabasado na siya sa Iniintindi niya lang ang sarili niya. May papakain mo dyan! May papangako mo ba na hindi mo sasaktan si Manilyn? Naman, mahal ko niya. Mahal ko siya eh. Gugutomin niya lang! So ang tanong ko sa iyo ngayon, Manilyn, isang araw naglalakad ka. Gutom na gutom ka. Si Singkit may dalang burger. Ganon din si Richard. Sino ang lalapitan mo at makikikagat ka ng burger? Si Richard po. Kasi masarap! May cheese! May cheese sa eh. burger mo! Yummy! Malinaw pa sa sikat ng araw, si Richard ang pinili. Ikaw Sa may usapin puso, kong kaya ito nga nandito na yung puso sabi eh. nga talagang kapag-ibig, nako, hahamakin ang lahat, sabi nga ni Ate Abigail. May umibig, si Singkit yon, pero nasaktan dahil hindi nasuklian ang pagmamahal na binigay niya para kay Manilyn. Meron pa ring isang umiibig dito na gustong ibigay lahat yon kay Manilyn, pero bakit parang ang sinasabi ng iba, baka hindi seryoso at hindi wagas. Mukhang kailangan po ng powers ng ating trio tagapayo para maliwanagan ang ating mga bisita at malaman na nga natin kung sino nga ba ang tinitibok ng kanilang mga puso. Sana magkaroon kayo ng kapayapaan, magkaroon na ng katapusan ng inyong anilan. Hangad namin na pagkatapos ng programang ito, tapos na, payapa na kayo. Bigyan mo ng panahon yung sarili mo kasi baka nagagamit mo rin itong si Richard. Sige, Sa Tony. pagkakataon. Mahirap magdesisyon pag magulong isip eh. Tama, buti na lang. Walang nangyari. Buti na lang. Pantay ko sila. 10 days is too early para sabihin na nagmamahalan kayo. Sa pagkakataon pong ito, Attorney Acosta, mukhang kailangan ng matinding gabay ng ating mga bisita ngayong araw na ito. Tama po, Chang, yung sinabi nyo at unang-una ko nga sanang muling bibigyan ng diin ang patungkol kay Singkit. Singkit, ikaw na rin ang nagsabi na sa dalawang babaeng naranasan mong maging girlfriend ay ikaw na rin ang sumagot na nakita mong ikaw ay pinagsasamantalahan lamang sapagkat ipinagpalit ka
sa lalaki. At kung hindi man sa ngayon handa ka na tanggapin na ikaw ay babae sa kasarian, huwag mo nang pahintulutan na babae ang wawasak sa pinili mong oryentasyon. Mahalin mo ang sarili mo, mahalin mo ang iyong pamilya, ang mga kapatid mo. At ay pakita mo sa mga babaeng ito na kahit wala sila, kaya mong mabuhay. Yun lamang. Salamat po, Attorney Ben. Sa naging pag-uusap ninyo, Dr. Camille, mukhang may mga bagay pa kayong mga nadiskubre kay Manilyn. Totoo yan, Chang. Unang-una, siguro para sa isang kabataan, reminder po ito, huwag kayo mag-i-stalk. Kasi yun na nga unang, wala siyang tamang gabay. Ang kanyang mga magulang, nasa probinsya, hindi niya nakikita. So napunta siya dito sa kanyang mga ate. Siyempre, ang mga ate niya may pamilya na eh. Nagkaroon ng gap between sa ate niya at saka sa kanya nung sinasabing sumasama siya dito kay Singkit. Nung sinabi ng ate niya lumayas ka, sumama siya kay Singkit. Pero hindi niya alam kung ano yung pakikipagrelasyon kay Singkit. Kaya mas marapat lang na bumalik ka muna, Manilyn, sa iyong kapatid at siguro sa probinsya para talagang maintindihan ng magulang mo na meron pa rin silang hawak sa'yo na kailangan gabayan ka. May itsura ka, itaas mo yung level mo na bilang isang babae. At siyang siguro reminder ko din para kay Singkit na may pagkakataon na makakahanap ka ng totoong relasyon. Huwag ka ring magmadali. At alam mo naman din kung anong kalagayan mo, kung yan ang gusto mong patutunguhang preference. Hindi yung ikokontrol mo yung tao. Kasi ang pakikipagrelasyon, two-way yan. Hindi yan pwede na ikaw lang ang masusunod. Regardless kung sabihin mo na sa Becky, sa tomboy, sa babae, sa lalaki, it's always a two-way thing. Kailangan may komunikasyon, nag-uusap kayo at nagbibigayan. Hindi yung kontrolan ng kontrolan. Tapos biglang, sasabog na lang tayo kasi ayoko na sa'yo dahil ganitong ginagawa mo. So sana maintindihan mo yung Singkit. Yun lang po. Salamat po, Dr. Camille. Father, siguro magandang ipaalala natin sa ating mga batang mga bisita ngayong hapong ito kung ano bang nakasaad sa Biblia tungkol sa kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig po ay hindi po ito siloso. Ang pag-ibig po ay hindi po naghihigpit. Hindi po ito parang envious o jealous. Dahil po ang pagmamahal ng sa isang tao ay tulad po sa paghawak ng isang babasaging baso, di ba? Kapag minsan ay hinihigpitan natin ng kapit, saka pa ito humahalagpos at nababasag. Pero kapag luluwagan natin ng maayos, ay hindi ito mawawala sa ating mga kamay. Ganun din ang pag-ibig. Dapat ay hindi malaya po ang pag-ibig, hindi po pipigilan, hindi po ito sisikilin o sasakalin. Thank you very much, Father Sunny, ang ating pong trio tagapayo. Madalas nating naririnig na Singkit, kaya tayo nakikipagrelasyon dahil gusto natin maging masaya. Diba? Diba ganon, Manilyn? Kaya tayo nakikipag-boyfriend kasi gusto natin na merong magpapaligaya sa atin. So kung hindi ka maligaya kay Singkit, tapusin mo ng maayos. Huwag kang magpadala sa emosyon mo na pakiramdam mo si Prince Charming ang sagot. Hindi. Kung pwede kang maging maligayang ikaw lang muna, mag-enjoy ka. At isa nga sa natutunan natin dito, Han, sa mga kasausawa natin, di ba? Pag nagmahal ka, 75% lang. 25% ititira mo sa sarili mo. At Singkit, higit sa lahat, pag nagmahal tayo, huwag nating aasahan na kung ano ang ibinalik natin o ibinigay nating pagmamahal, yun din ang ibabalik sa atin. Dahil iba-iba ang level ng pagmamahal ng binibigay ng bawat isa sa atin. So sana, kung hindi na maligaya si Manilyn, at kung magpaalam siya sa iyo ngayon, ano? Ayon. Kasi siyang ang kailangan ni Manilyn ngayon, yung makilala mo yung sarili mo, Oo. kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. So siguro ito na yung pagkakataon. Magpaalam ka na ng maayos kay Manilyn
ay kay Singkit, Manilyn, para malinaw na. Bakit patawarin mo ako? Nagminahal naman kita pero hindi naman habang buhay na ikaw na pala ang makasama ko. Pasensya na. Salamat sa ano mo sa akin pag bait mo, kabaitan mo. Sa yun lang. Eh, paano na itong si Angry Bird? Manilyn. Pasensya na, ayaw ko na din sa'yo. Ano ba yung ginagamit sa Angry Bird? Yung tirador? Baka matirador kita. Dahil pinapatawa lang kita, Richard. Pero alam mo, kung wagas at tunay ang pagmamahal mo kay Manilyn, pakita mo. Ligawan mo ng maayos. Antayin mo kung sasagutin ka at huwag mong madaliin. Marami pang makikilala. Di ba, Ate Abigail? Ano ba ang mensahe mo para sa kanila? Huwag magmadali. Oo. Kahit nga may edad na nagkakamali pa. Oo nga. Ate Abigail, alam ko kayo po'y malapit kina Rosario at Singkit. At masakit din naman para sa kanila itong nangyari. Pero siguro ito na yung pagkakataon po para makapagpaliwanag rin po kayo sa kanila. Kung may pagkukulang man ako sa inyo, hihingi ako ng tawad. Tao din naman ako na nagkakamali din, nadadala ng emosyon. Di minsan nakakapag-isip ko ano yung tama at mali. Inaaman ko, may pagkukulang ako. Hihingi ako ng tawad sa'yo, Rosario. Sa'yo, Singkit. Sorry din. Alam mo, Rosario, dapat magpasalamat ka. Yan, mas matanda pa ang lumalapit sa'yo at nagpapakumbaba. Ate din Diba? naman ako eh. Ate ka, Abigail diba? niyo Ate ka yan. rin. Sana din, Rosario, unawain mo na Ganda-ganda siguro naman ito, baka hindi pa si Manilyn ang handa na makipagrelasyon sa kapatid mo, siguro din. At alam mo, Singkit, kunin mo ang pagkakataon na ito na kilalanin mo rin ang sarili mo. May gusto ka pa bang sabihin kay Manilyn? Tama yung decision mo. Umalik ka na lang sa ate mo. Alagaan mo na lang sarili mo. Oh, sus! Ang higpit ng pagkakayakap. Ganun talaga, Singkit. Sa buhay, may mga dumadating talagang mga taong nagsisilbing parang mga teacher natin sa buhay. Tignan mo, you try to look back. Tignan mo kung ano yung naituro ni Manilyn sa'yo. Sa sarili mo, sa pagkatao mo, kung ano ba yung tinuro niya, kung dapat ba, sa pamamagitan ni Manilyn na unawaan mo na dapat hindi ka selosa, hindi ka possessive. Sa susunod mo sigurong magiging karelasyon, huwag mo nang gagawin yon. Huwag mo i-blame sarili mo. Ayun, sabi ni Ate Abigail, huwag mong i-blame ang sarili mo. Diba? So sana, kahit paano nakatulong kami sa inyo na naliwanagan kayo sa kwento ng pag-ibig ninyo at maraming salamat sa pagtitiwalang